Tanggol! Hindi mo na kayo maliloko. Nakikilala niyo ba kung sino to? Hawak ko. Hindi handa sina Jackie at Miguelito sa bigat ng balitang dala ni Roberto nang siya'y dumating sa kanilang bahay. Walang paligoy-ligoy, direkta niyang ibinagsak ang katotohanan. Wala na ang mga Mondragon. Sa unang sandali, sumilay ang ngiti sa labi ni Jackie. Para sa kanya, isa itong tagumpay. Agad niyang inutusan si Roberto na kontakin si Jason upang tiyakin ang detalye. Ngunit bago pa man makuha ang telepono, biglang nagbago ang ekspresyon ni Roberto. Nanginginig sa galit, ibinunyag niya ang mas mabigat na katotohanan, patay na rin si Jason. Nabura ang ngiti, nanigas ang dalawa. Hindi nila inakalang pati ang sariling tao ay mahuhulog sa dugong kaguluhan. Ilang sandali pa, kinumpirma ng balita ang lahat. Natagpo ang patay si Brando Mondragon, kasama ang ilan sa kanyang pamilya. Isang kilalang security ni Miguelito at konektado sa mga gerero. Bakit naroon siya? Kaninong utos ang sinusunod niya? Habang pinapanood ito ni Natindeng, malinaw sa kanya ang isang bagay. Wala nang ligtas sa anino ng mga gerero. Ang mga taong minsang pinagkatiwalaan ay siya ring sumisira sa lahat. Sa loob ng bahay, pilit na humingi ng tawad si Miguelito kay Roberto. Ngunit huli na ang lahat. Sa galit at pagkadismaya, isang suntok ang sumagot sa kanyang paghingi ng paumanhin. Bumagsak si Miguelito sa sahig. Para kay Roberto, hindi na ito basta pagkakamali. Sinira na ni Miguelito ang kanilang pangalan at inilubog silang lahat sa eskandalo at dugo. Sa ibang lugar, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tanggol. Mula sa dilim, lumitaw si Bernard, ang lalaking mas kilala bilang Rocky Boy. Walang pag-aatubili, itinutok ni Tanggol ang baril. Alam na niya ang katotohanan. Anak siya ni Divina. Isa siyang impostor, isang traidor. Ngunit sa halip na takot, ngumisi si Rocky Boy. Ipinakita niya ang kanyang alas. Isang badge at litrato ni Punggay. Hawak niya ito, isang maling galaw at may buhay na mawawala. Hinamon pa niya si Tanggol na paputukin siya. Sa isang iglap, tumalon siya pababa ng hagdan at nagsimula ang habulan hanggang sa isang madilim na silid. Isang patibong, biglang sumabog ang tear gas. Kumapal ang usok, nasunog ang mata, nahirapang huminga ang lahat. Sinubukan ni Tanggol ang pinto, ayaw bumukas. Sa takot at pangamba, pinaputukan niya ito. Pagpasok, sinalubong siya ng bangungot. Nakahandusay si Enteng, walang malay. Sa sulok, duguan, at halos wala ng lakas ang kanyang ama na si Ramon. Doon niya napagtanto, isa-isa silang naisahan ni Rocky Boy. Bago tuluyang mawala ng malay, ibinulong ni Ramon ang huling habilin. Unahin mo si Punggay. Nasa panganib siya. Walang pag-aalinlangan. Nagmadali si Tanggol. Nang makita niya si Punggay na nakagapos, agad niya itong pinalaya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Rocky Boy at walang awa siyang binuhusan ng asido si Tanggol. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa sakit. Ngunit sa kabila ng hapdi, hindi umatras si Tanggol. Sa huling lakas, sinunggaban niya si Rocky Boy at isinubsob ang mukha nito sa asido. Isang sigaw, isang wakas, isang marahas na kapalit ng matagal na pagtataksil. Sa magkakaugnay na pangyayari, tuluyang nalantad ang lawak ng kabulukan at karahasang bumalot sa magkabilang panig. Ang pagkamatay ng mga Mondragon at ni Jason ay nagpasabog ng takot at pagkakawatak-watak sa hanay ng mga gerero. Unti-unting humaharap sa mata ng publiko ang pananagutan. Samantalang ang mga maling desisyon ni Miguelito ay patuloy na nagiiwan ng sugat sa kanilang kampo. Para kay Tanggol, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang mga bala o asido, kundi ang pagtataksil ng isang taong itinuring nilang kakampi. Natapos man ang paghihiganti kay Rocky Boy, malinaw ang isang bagay, hindi pa tapos ang digmaan. Sa gitna ng dugong dumanak at tiwalang winasak, may lugar pa ba ang hustisya o isa na namang paghihiganti ang susunod na haharapin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas mabibigat at mas matitinding susunod na kabanata.